Tanong, may role model ka ba? Kasi yung sinusundan mo, napakalaking impluwensya yan. Kung gusto mo maging successful sa bawat larangan ng buhay mo, sa trabaho, negosyo man yan, sa pinansyal man yan, sa spiritual life man lang yan, whatever area of your life, kailangan may role model ka na nakakapag-inspire. Yan, tataas yung chances mo na maging successful sa buhay. May kwento ako sa inyo. Sino ang aking role model? Ang role model, ang una, role model ko yung tatay ko. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, yung tatay ko, hindi perpekto yan, ha? Pero nakakatuwa. Merong mga bagay-bagay sa buhay niya na inspire ako. Number 1, yung tatay ko, mahal niya nanay ko. Oo, naalala ko yan, yung maliit ako. Pagkatapos ng hapunan, mag-uusap sila, magkikwento sila sa kwarto nila. Tapos tuwang-tuwa ako na nakikita ko sila kasi yung pagpasok nila sa kwarto. So meron silang maliit na lamp sa table, no? Yun ang naka-on. So hindi masyadong maliwanag. So parang romantic. Tapos gabi-gabi yon, nakikita ko sila. Yung tatay ko nakaupo sa isang silya. Yung nanay ko nakatayo sa likod niya. Minamasahe yung balikat niya kasi tense na tense. Pagod sa trabaho. Tapos kwentuhan lang sila. Gabi-gabi. Nung pinanganak ako at lumalaki ako, medyo matagal na. I mean, I'm the youngest son eh. So medyo sabihin na nating matatanda na sila. Pero ayun, enjoy pa silang magkwentuhan. Na-realize ko, mahal na mahal ng tatay ko yung nanay ko. Kaya naman, nung nag-asawa ako, sinabi ko sa sarili ko, yan ang gagawin ko. Mamahalin ko yung misis ko habang buhay. Pangalawa, mahal niya ako. Oo. Pagkatapos, pag-uwi niya galing sa opisina, gabi-gabi yan, ha? Hahanapin niya ako, tapos sasabihin niyang, mag-jogging tayo, Bo. Hindi naman siya magaling mag-jog. Yung kotse namin nakaparada sa garahe, yung kaming dalawa, magje-jogging, paikot ng kotse. Ganun lang. Kasimple. Pagkatapos ng konting ikot lang, sasabihin na niya, halika, upo tayo. Gabi-gabi yun, uupo kami. Siya sa kakandong niya ako, tapos magbabasa kami ng dyaryo. Siyempre, hindi front page, hindi business section, comics. Babasahin niya ako. Gustong-gusto ko yun habang lumalaki ako. Ayan, number 2. Mahal niya ako. Kaya naman, nung naging tatay ako, ayan, I spent time with my children. No, with my 2 boys. Number 3, napaka-predictable ng tatay ko. Ibig sabihin, ang boring niya, yung talagang, yun, sinasabi ko. Spend time every night with my mom. Tapos sa akin naman, every night rin. Yung talagang predictable, no? Yung faithful, kumbaga. And I realized that no wonder he was successful in his work, di ba? In ministry rin, serve kay Lord, serve sa simbahan, serve sa prayer meeting namin, Light of Jesus. Wala lang, naisip ko, mabuti na lang, nandun yung tatay ko na I want you to know, very important, I've been serving God for 40 years. Ang daming lumapit sa akin, nagsabi sa akin, Brother Bo, yung tatay ko, hindi magandang role model, babaero, lasenggo, tamad. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo, pag ang tatay mo, nanay mo, hindi magandang role model, pili ka ng iba. Pumili ka ng iba. Maghanap ka ng ibang tao na makakapag-inspire sa iyo. At alam mo, pareho rin, you will be inspired and you will work. Marami nagsabi sa akin, no? Nakakayang sabihin sa inyo, pero marami nagsabi sa akin, Brother Bo, ikaw ang aming role model. Pag nakikita ka namin, ikaw at ang misis mo sa dinner dates every Monday, nai-inspire kami na ganyan rin kami dapat yung aming marriage. Alam nyo, pwede kang gumamit sa buhay ko. Alam mo, hindi ako perfecto, ha? Pero whatever inspiration I can give you in a very humble way, I'll say whatever. No, I'm not perfect. Just want to warn you. Pero kung magamit mo whatever examples I have, kunin mo, gamitin mo, but ultimately,
Si Jesus dapat ang iyong inspiration at role model. In fact, nung Matthew 21, religious leaders asked Jesus, kaninong authority? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? Maliwanag kay Jesus, galing sa kanyang ama, yung authority niya. And very clear, no? Very clear kay Jesus. Tanong ko lang sa inyo, may mga nagsasabi wala akong sinusunod. Wala akong authority. Anong authority? Anti-authority sila. Hindi sila sumusunod sa magulang, sa boss, sa leader, religious leader. Ayaw nila yan. Pero alam mo, meron pa rin silang sinusunod. Sino? Yung mga sugat nila nung nakaraan. Yung trauma nila. Kaya sila naging anti-authority. No? Sumusunod sila sa kanilang mga sakit. Sa kanilang mga fears sa buhay. Friends, you have no choice. You're gonna follow someone or something. Better choose the right person. Better choose Jesus. Pagdadasal ko kayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lord, sa mga taong hindi maganda yung kanilang mga role model, I'm praying, Lord, dalhin mo sa kanilang buhay ang mga tamang tao na pwedeng maging role model nila. At Lord, ikaw, sana piliin ka nila. In the mighty name of Jesus, I pray for blessings for you. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. God bless you. Kapatid, kung hindi ka pa nagsusupport sa aming mission and ministry, you can become a full-time supporter through Facebook. Click the button that says support now. And I want to say thank you. God bless you. I will see you tomorrow.